Good evening mga kababayan. Nako, grabe. Nakakahiya po pala ang mga balita ngayon. Nakakahiya tayo sa international community. Kasi itong pagwawala po ni Sara Duterte ay na-catch na ng international media. Hindi ko akalain na makakarating yan sa ibang bansa. Akala ko dito lang sa atin. Alam nyo, nakakahiya tayo. Nakakahiya itong pangyayaring ito kasi meron tayong ibinoto na Vice President na si Raulo. Biruin mo, Vice President, napakataas na posisyon, mataas ang pinag-aralan, edukada, abogada. Tapos kung pagmumurahin itong presidente natin at asawa at iba pang opisyal, ganun na lang. Tapos biruin mo, alam na alam ng buong mundo na itong Vice President natin ay may kausap ng assassin. I-assassinate yung Pangulo. Di ba nakakahiya? Unang-una, bakit naging Vice President yan? Di ba kasi ibinoto? Well, ako hindi ko ibinoto yan. Hindi ko talaga ibinoto yan. Kasi, nadala na nga po ako, kumbaga I learned by lesson. Kasi yung sa tatay niya, Kidigong, ibinoto ko yon. Ibinoto ko, kinampanya ko, pati kapatid ko, nahatak ko pa. Tapos ganito lang ang nangyari. Sobrang pinagsisihan ko. Kaya bakit pa ako boboto nung anak? 'Di ba? Kung ano ang puno siyang bunga. Doon na lang ako nagbase. At totoo nga. At mas matindi pa. Ngayon itong nangyaring ito, pinag-isipan man lang ba ito ni Sara Duterte at ng kanyang mga supporter? Kasi, talaga palang planado. Kasi nag-warning na nga po itong si Manong Johnny Enrile, yung legal counsel ni PBBM, na syempre, mayroon siyang experience sa pagpapatalsik dahil isa siya sa nagpatalsik noon sa tatay ni PBBM. So, nag-warning siya na itong si Sara, talagang may plano. Itong nangyaring ito, pinagplanuhan nila na talagang nagbalak na sila ng people power. Ginamit itong drama nila. Sorry, pero hindi bumenta, mga kababayan. Hindi bumenta yung drama ninyo. Kayong mga siraulong sumusuporta na hindi nag-iisip, mga walang common sense. Sabi nga nung ibang vlogger, para maging Duterte supporter ka, kailangan matanggalan ka ng common sense. Totoo naman eh. Alam mo ito mga sumusuporta dito sa mga Duterte, lalo na dito kay Sara, mga matataas ang mga intelihenteng tao. Pero ewan ba kung bakit? Bueno, para sa akin, isa lang ang rason dyan kung bakit sumusuporta sila. Ito, pera lang yan. Pera ang pinag-uusapan dyan. Mga intelihenteng Pilipino, pati mga hindi gaanong intelihente, kasi yung mga vlogger na hindi man lang nag-iisip na sila ay nagagamit. Ginagamit lang itong mga vlogger na ito na siyang nagpapakahirap doon, nagpupuyat, naiinita, naalikabukan dyan sa kalsada. Samantalang yung mga matataas na opisyal, yung mga DDS na supporter na mga high class, kagaya kay Malutikia, si Salpanelo,
Sumuporta nga, nagpakita lang ng mukha. Magpakita daw ng suporta. Pero sino yung mga nakababad doon? At hindi nag-iisip itong mga taong ito. Biruin mo, magpiket pa kayo dyan, mag-rally kayo dyan sa loob sa grounds ng ospital. Hindi yata po pwede yan kasi, di ba, yung daanan ng ospital, papasok sa ospital, kailangan clear yan. Dahil baka mayroong dumating, may emergency. Di nakakaharang kayo dyan. Unang-una, ang pagrarally, di ba, dapat may permit yan. May mga permit ba ang mga to? Nagrally kayo dyan sa ospital. Yung iba daw nasa loob ng ospital. Well, I don't believe. Kasi, hindi naman papayag ang ospital na manggulo kayo dyan. Yung doon, sabay-sabay sila nagrarally eh. Yung doon sa Davao, okay. Yun kasi, teritoryo nila. Ang mayor doon, Duterte. Kaya, buwelo sila doon na anong gawin nila, mag-rally-rally sila buong kahit ilang araw. Pero yung dito sa Manila, my goodness, sabay-sabay silang nag-rally kung saan-saang mga lugar. Kasi nga, ang plano pala nila, talagang mag-people power na, nananawagan ng people power, mga tanga. Mga tanga. Akala ninyo makikinig ang Pilipino? Dalang-dala na po kasi ang Pilipino, ang mga Pilipino, ang taong bayang Pilipino sa mga kudita, sa mga people power. Kasi ilang presidente na ba ang dinaan sa people power? Mula kay Marcos, di ba? Although yun shall we say authentic? Authentic ba 'yon? Sa palagay ko hindi rin nga eh. Kasi ang mga nagpunta dun karamihan din mga usyoso lang naman eh. Mga taga Manila, first time na nagkaroon ng people power. Kaya ganon. Pero yung mga ginaya-gaya, yung mga gumaya, naging successful ba? At saka yun nga, dalang-dala na nga ang taong bayan sa mga people power kasi taong bayan ang nagagamit. Yung masa lang, nagagamit lang po ang masang Pilipino. Pagkatapos na manggamit ng ordinaryong mamamayan, pag nakaupo na yung politiko, ano nangyari? Naalala man lang ba yung mga nagpuyat dyan? Kaya kayo dyan ng mga vlogger, mga DDS vlogger na sumusuporta dyan, rally-rally kayo dyan, bueno, ngayon lang siguro binabayaran kayo. Buti naman kung binabayaran. O baka pinapakain lang kayo dyan ng donut. At least, donut. Hindi ensaymada. Kasi yung isa dyan, na dating BBM vlogger, hindi nagustuhan yung ipinakain doon sa meet and greet sa Malacanang dahil ensaymada lang daw. Kaya bumaliktad. O ngayon, nandiyan na. Umayaw sa ensaymada, ang pinuntahan, donut. So ngayon, ito nga po nasabi ni Manong Johnny Enrile, na ito talaga, itong drama na to, na ginagawa ni Sara Duterte, ay para na nga nananawagan ng people power para patalsikin na nga ang Pangulo. Akala mo naman mga uto-uto. O nanawagan na si Enrile na sa mga mamamayan na huwag maniwala. Dahil tingnan nyo naman, tatanggalin mo yung matinong Pangulo? Matinong nagtatrabaho at itong akusasyon ni Sara Duterte na incompetence. Alin ang incompetence doon? Alam nyo, itong si PBBM, hindi man siya kasing galing ng tatay niya, kahit papano, sinusundan din naman at tinatapos nga
ipinagpapatuloy yung mga naiwanang proyekto ng kanyang ama. Di ba? Ikinukumpara na kasi ni Sara Duterte si PBBM sa tatay niya. Ano naman ang na-accomplish ni Duterte? Alin ang na-accomplish? Mga project na hindi natapos? Ang na-accomplish niya, yung pagpatay ng libu-libong tao. Yun ang accomplishment niya. Papalitan mo yung matinong Pangulo. Akala mo naman yung papalit marunong. Bintang ng bintang na hindi raw marunong maging Pangulo. Si BBM ba talagang hindi marunong maging Pangulo? Ikaw nga dyan Vice President na lang walang originality sa mga project. Ewan ko na lang kung ikaw ang maupo na Pangulo. Ikaw yung magdadala ng bansang ito sa impyerno. Ngayon nagbibintang ka na, this country is going to hell because we are being led by a person na hindi marunong maging presidente. Look who's talking. Akala mo naman siya, ano kaya siya? Mas lalo na, kapag ikaw ang pumalit na maging Pangulo, ikaw ang magbibitbit ng Pilipinas sa impyerno. Ngayon pa nga lang na hindi ka pa nakaupo, nasa impyerno na dahil dyan sa panggugulong ginagawa mo. Hindi ka ba nahiya dyan sa ginawa mo? Nakakahiya ka na sa ibang bansa. Pinagpipiestahan ka na ng international media. Hindi nag-iisip Akala mo naman kasi, ang yabang kasi, pinapairal kasi yung yabang Akala niya, bilib na yung mga tao doon sa ginawa niyang pag-invade sa House of Congress. Trespassing po ang ginawa mo. Sara Duterte, ang kapal na mukha mo, walang hiya ka. Hindi mo opisina. Trespassing. Nag-bypass. Kasi 'di ba? Si Sara Duterte ay nasa executive branch. Nag-trespass siya sa legislative. Alam mo ang ginawang ito ni Sara Duterte, yung pag-invade niya diyan sa House of Congress. Gusto lang niya kasing ipakita na kaya niya lahat. Kaya niya si Martin Romualdez. Sobrang parang nakakalalaki. 'Di ba? 'Yun ang mga gawin na pwede nating tawagin nakakalalaki. Well, sinasabi kong nakakalalaki kasi lalaki din naman siya Hindi naman talaga siya totoong babae. 'Di ba? A man residing in a woman's body. 'Di ba? That's according to Montulfo. Halata naman Halata naman kahit na magdamit siya ng pambabae. No, there is no hint of femininity. Ano talaga? Tomboy talaga. Well, don't get me wrong. Hindi ako although para sa akin, personally, hindi ako agree sa mga relationship na not within the normal mores. Pero wala na tayong magagawa dyan kasi tanggap ng lipunan Kaya nga dumarami Kaya dumarami, mas lalong lumalala yung kasi dahil sa pagtanggap ng lipunan. Anyway, so nakakalalaki itong si Sara. Bisexual naman yan, kaya pwede kong tawagin na sabihin na nakakalalaki. Talagang inuudyukan niya si Martin Romualdez. Biruin mo, at talaga ang lakas ng loob. Siga talaga. Siga. Ito na ang siga sa pinakasiga. Hari ng siga. Biruin mo,
Sa teritoryo ni Martin Romualdez yan dahil siya ang leader dyan. Tapos doon ka magkukukuda na ipapapatay mo si Martin Romualdez. And of course, the first couple. Biruin mo, paanong hindi natin siya tatawaging baliw? Yes! Hindi ba't kabaliwan yan? Gawain ba ng isang matinong may pinag-aralan, abogada, vice-presidente, tapos magte-trespassing dyan sa House of Representatives kung saan galit siya doon sa leader dyan. Tapos magsasalita ng dyan sa loob ng House of Representatives. Ipinagsiksikan niya ang sarili niya. Doon siya gumawa ng kanyang public statement na kakilakilabot. Alam nyo, kung ako ang pamilya nito, ikakahiya ko to eh. Nakakahiya na kapamilya. Pero bueno, hindi, yung kapamilya ni Sarah, hindi naman siya kinakahiya kasi pare-pareho nga sila eh. Pare-pareho sila. Sa isang magulang, ano na kaya masasabi ng magulang? Ito kung talagang mabubuting tao ang magulang at kapamilya ni Sara Duterte, di sin sana pinagsabihan yan. Pero hindi inuudyukan pa nga yata eh. Diba? Yung mga kapatid niya, diba? Sila pa ang nag-organize ng rally doon sa Davao. I just don't know kung yung kapatid nila sa labas, yung si Kitty Duterte, kung ano ang opinyon. Kasi Duterte din yun eh. Diyos ko. Nakakahiya ka, Sara Duterte. Hindi nag-iisip, basta na lang lumulukso. O ngayon, ewan na lang Alam mo kasi, kumbaga sumobra na. Sagad na talaga yung ginawa. Kasi ilang ulit ng pinagpapasensyahan lang kayo eh. Pinagpapasensyahan kayo ng pamilya Marcos at Romualdez. At ito namang si PBBM, alam mo ako, okay naman si PBBM maging pangulo kasi nga may sinusundan siya. Yung yapak ng kanyang ama. Pero ang hindi ko gusto kay PBBM, kaya lumala ng lumala itong pag-uugali ng mga Duterte, lalo na itong si Sara, dahil naging pabaya. 'Di ba? Dapat ka rin sisihin, PBBM Bakit tayo umabot sa ganito Dahil dapat sa umpisa pa lang, pinutol mo na ang sungay niyan. Ngayon, kahit na umabot na sa assassination threat, kung hindi ka pa ina-advise ng mga tao sa paligid mo, hahayaan mo rin lang Alam mo, ayoko ng ganitong klaseng leader. Hinahayaan lang na yurak-yurakan ka, bastusin ka, hindi mo ipinagtatanggol ang pamilya mo, ang sarili mo. Kung nagagawa mo yan sa sarili mo at sa pamilya mo, what more? What more sa aming mga Pilipino? Kaya mo kaya kaming ipagtanggol? Biruin mo, dahil pinapamihasa mo si Sara Duterte, nanganganib. National threat, di ba? National security threat itong ginagawa ni Sara. Bakit umabot sa ganito? Kasi nagpapaka weakling ka Siguro ko naman sa pagkakataong ito, kikilos ka na, PBBM. Alam mo, kaya ako nabulag na sumuporta bumoto noon kay Digong Duterte dahil nakita ko kay Digong yung pagiging strong leader, strong man. Kaso nga lang, ang mali pala doon, psychopath pala.
Pwede naman kasing maging strong leader na nasa tama ang galaw. Kagaya ni Apo Lakay noon, Ferdinand Marcos Sr. Yun, nire-respeto, kinatatakutan, pero hindi siya killer. You don't need to be a killer to be respected, to be feared. Nasa pagdadala yan mga desisyon. Dapat ang mga ganitong klaseng tao, pinuputulan ng sungay yan ng maaga pa. Sa totoo lang, marami nang nasusuya marami nang naiinis sa ganitong klaseng conflict averse, ayaw makasakit. Excuse me. Sana naman ngayon, yung sinasabi ng iba na papalit itong si Martin Romualdez, mukhang ganun din Mukhang weak din. Puro mga nagpapabaya lang. Baka si Sandro Marcos, baka iba. Baka sakaling iba. Pero itong magpinsan, may nakikita akong tatakbong strong leader, si Rapi Tulfo, pero ayaw ko sa ugali ni Rapi Tulfo. Strong man din sana, pero nasa maling landas din ang kanyang pagka-strong. Kaya ako namimiss ko yung si Marcos Sr. The best yun Ang layo ng PBBM. Sana naman natuto na. Sana naman matuto ka na PBBM dahil dinanas nyo na yan. Dinanas nyo na. Siguro ko naman alam mo kung bakit napatalsik yung tatay mo. Dahil sa sobrang bait. Dahil sobrang mabait si Apo Lakay at sobrang matiwala. Sobrang matiwala. Hindi alam na may ahas na pala sa likod na tumutuklaw sa kanya. O sa mga pangyayaring ito, may narinig man lang ba tayo kay Amy Marcos? Di ba kaibigan niya si Sara? Kapatid, kadugo, ang pinagbabalakang patayin. May narinig ba tayo kay Amy Marcos? Dito natin makikita na baka si Amy Marcos mismo kasabot pa dyan Masisisi niyo ba ako kung mag-isip ako ng ganun? Harap-harap sa harapan niya, tinatawag na bangag, binumura yung kapatid niya, nandun pa siya, pangiti-ngiti pa. Di ba traitor yun? Tapos ngayon, gustong hukayin yung bangkay ng libingan ng tatay niya? Pati si BBM gustong pugutan? Pero may narinig ka ba? Tapos sinabi pa, wala tayong narinig na pagbatikos man lang kay Sara doon sa pinagsasabi niya tungkol sa sarili niyang pamilya. Bagkos, anong narinig natin kay Amy Marcos? Sara is my best friend. Punyetang yan. Baka naman kasi tomboy na rin pareho itong dalawang to Kaya gano'n na lang Mga kilos na hindi pinag-isipan. Bukas mga kababayan, magre-resume yung Quadcom hearing. Again, yung tungkol sa OVP budget. Sa palagay ba ni Sara, dinadaan kasi ni Sara sa bluff, sa tapang-tapangan, sa pagiging barumbada, sa pagbabarumbada. Alam mo, sa ginagawa ito ni Sara, parang akala niya kaya niyang takutin yung Kongreso na
Gusto kasi ni Sara, kaya siya gumagawa ng ganitong pananakot para tapusin na. Tigilan na ng Congress, ng Quadcom, yung ginagawang pag-iimbestiga sa mga anomalya niya. Hindi kaya mas lalong nata-challenge ngayon itong mga congressmen? Hindi ka uurungan ng mga yan. Lalo pa ngayon, sa ipinakita mong klase ng pag-uugali mo. Baka yung ibang congressman dyan na nagdadalawang isip na i-impeach ka, baka makabuo na ng desisyon yun. Tapos si Maya magbintang kay PBBM na sinungaling daw. Ikaw ang sinungaling eh. Biruin mo, nung gabi, sinabi mo na may kinausap ka ng papatay, may kinausap ka ng tao na papatay sa first couple at kay Martin Romualdez. Kinabukasan, binawi mo. Kesyo, bakit? Ano naman ang mapapala mo? Anong benefit ang mapapala mo kung papatayin mo sila, si BBM at si First Lady? Bakit nga ba, Sara? Bakit nga ba gusto mong patayin yung mag-asawa? Or at least si PBBM? Anong benefit? Gagawin mo ba yun kung walang benefit? Ikaw na mismo makakasagot niyan. Huwag kang ipokrita. Alam nating lahat kung ano magiging benepisyo mo kung mawawala si PBBM. Kaya nga gustong-gusto mo nang patayin mawala si PBBM, di ba? Because of that benefit that you will get. Sorry na lang. Masyado mong binubulgar ang mga plano mo eh. Kung talagang gusto mong yariin, hindi ka na sana nagkukukuda. Ginawa mo lang. Puro tabil. But anyway, okay na rin yan. Salamat sa pagiging matabil. Salamat sa pagiging taklesa. At least nakapag-prepare. Nakapag-ingat. Mga kababayan, sira ulo na lang. Sira ulo yung mga nandyan na bumubuntot-buntot kay Sara. Sumusuporta. At gusto siyang gawing pangulo. Mga sira ulo kayo. Walang common sense. Mga tanga. Lorraine Badoy, Ana Malindugoy, matatalinong tao. Nasaan ang mga utak? Kayo ay mga utak biya. Okay mga kababayan. Hindi naman tayo naniwala sa mga drama ni Sara eh. Alam mo Sara, sirang-sira ka na ngayon. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Ikaw ang sumira sa pangalan mo. Ikaw ang sumira sa pagkatao mo, sa political career mo, at sa reputasyon mo sa international community. Maging pangulo ka man sa kung paano mang paraan, isa lang na bansa ang magtitiwala sa iyo at makikipag-mingle sa iyo. China only. Ang ibang bansa na matitino, sira ka na sa kanila. Ngayon, nasira ka, nasira yung buhay mo, sira ang reputasyon mo, ang pagkatao mo, political career mo, kasalanan mo yan. Dahil sa sobra ninyong pagkagahaman, gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan, hindi makapaghintay. Diba? Ngayon, dahil sa kamamadali ninyo, kaya ng kasabihan ng matatanda, ang naglalakad ng mabilis, natitisod. Hindi makahintay ng, di ba sabi nga ni King Solomon, there is a time for everything. This is not your time. Itong time na ito ay kay PBBM sa mga Pilipino. Yung time mo supposed to be
will be on 2028. Ilang tulog na lang, hindi ka pa makapaghintay. Bakit? Because of the benefits na makukuha ninyo kung makakaupo ka na kaagad. Diba? Kaya huwag kang magsalita ng ano naman ang benefit na makukuha. Buti kung tagapagmana ako ng mga nakaw na yaman. Pumitik ka pa eh. Sino ang may nakaw na yaman? Diba? Ikaw nga eh. Ilang buwan ka palang nakaupo, ang dami mo nang ninakaw. Kaya nga hindi ka makaharap dyan sa mga investigador sa Quadcom. Dahil guilty ka. Guilty. Ang ganda-ganda ng mukha mo, Sara. Ikaw ay magandang babae sana. Pero sirang-sira ang pagkatao mo. Ikaw ang sumira. Kayo ng buong pamilya mo. Mga kababayan, ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Mag-ingat po tayo sa mga Duterte. Peace.